araw-araw na nakangiti. Hi guys, magandang araw sa inyo lahat. Beses na rin tayong Andito na naman po ang reaktor, nakakaiba, baliw, pero detalyado kung mag-react, ang nag-iisang Merzano TV 2.0. At syempre, shoutout po natin lahat ng mga solid kalingap sa panguna ni Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna, at syempre ang nag-iisang direktor na nagpapaviral, Kalingap Proud. Syempre, shoutout po sa lahat ng mga avid viewers natin, sa mga solid subscribers natin and viewers and listeners dito sa ating YouTube channel, Merzano TV 2.0. At kung bago ka sa channel guys, huwag mo kalimutan na mag-like, comment, and subscribe. At syempre, at ngayong araw po, i-react po natin ang interview ni Kuya Bal dito sa nanay ni Beyonce. Kasi last time, nag-interview din si Kuya Bal sa tatay, ano? At ito naman yung nanay. So, pakinggan natin at panoorin natin to guys. At samahan nyo ako. At di ko napapatagalin. At tara, let's bagets. Sa bagay, mas maganda po yung gano'n kaysa sa mayabang. Yan nga, tama naman. Pangit yung sobrang yabang kaya. No? Yung parang magas daw kung kumilos kumbaga. Tama na si Mami doon. Gusto ng mga tao na makita nila na si Papa Edo nag-aakbay kay Beyonce. Oy, pangit naman yung Kuya Bal. Ang mayroon kasi sa mga tao ngayon, pag hindi mo inakbayan, may masasabi. Kapag naman inakbayan mo, may masasabi pa rin. Sabi naman nila, minor. Mga lintik kayo Alangan po, diba? ano naman, siyempre po, may privacy naman po sila. Alangan po, kada may video, magkita sila na, siyempre, kahit nga po tayong mga mag-asawa, hindi po tayo pagmatao, hindi po tayo nagpapakita ng magyakapan dyan sa ano kasi... Naku, Mami, nadali mo. Alam mo, buti pa si Mami nadali niya. Di ba? Grabe talaga yung mga bobo no? Patuloy natin. Oo, tama. Respeto. Kahit ako, kahit kay Ate Edna, pagka nasa labas, diyan ako na di ba? holding hands dyan. Nag-aakbay. Tsaka Kuya Bal kasi napakahirap ngayon sa social media, di ba? Mabisa mapagkamalian ka lang, may masasabi sa'yo. Ano kaya ba sa mga tao na Respeto, siyempre, respeto. lalo na pag ang babae po ay galang-galang, dapat mong respetuhin. Tama, oo. Si Edo po, pag pumunta rito, kumusta man siya dito? Ano man yung ginagawa dito ni Papa Edo? Ano naman po, inahatid po siya. Dati, sabi ni Mr. mo, paghatid, aalis agad siya. Wala bang kwentuhan dito na si Beyonce sa kasi nagkwentuhan? Ano po, siguro po nagmamadali kasi pagod na din po. Di ba? Kasi guys pag iba talaga yung nanay, ano? Tingnan mo si Mami updated, syempre nakakapagod Sabi nga, naalala ko talaga to guys, nung nasa diet kami, nagpunta kami. Sabi ni Papa Ed sa akin, inaabot daw yung drive niya mula kay Beyonce mga 45 minutes. Minsan ganun katagal, ano? Pero may time naman na minsan natambay din dito. May panahon din na gayon. Meron po pag nag-vlog po baga na. Vlog, So pag naghatid lang, dahil gabi na siguro yon, ano? Po, nagmamadali din siguro. So umalis din agad siya. Pero may time naman talaga. Gabi pala, kaya naman pala magmamadali talaga si Papa Eds. Kasi minsan nagla-live pa siya, no? Na pag nag-vlog, kumakain ba dito minsan? Kumakain din? Opo, nakain po sila dito. Nakain po sila dito. So hindi man sila ng oras pag pumunta rito, alis agad. Pero yung bang pag-ritsundo ni Edo kay Beyonce, di man lagi siguro? Ay, hindi ngayon po, hindi na po lagi kasi may pasok na po. May pasok na, no? Kaya, Tama. minsan si Papa niya nagsusundo. Tsaka bakit naman yun na, di ba sila, baga sa nag-display pa man si Beyonce? Tsaka ano po, baka nailang pa po. Kasi 17 pa lang po pala. 17 pa lang. Yun. Tama, Mami, mahihiya kasi 17 years old nga naman, di ba? Di ba? Parang 18 na pa, mga ano po, parang 18. Kasi po, minor edad pa naman Di ba? Minor edad pa talaga, di ba, Kuya Bal? Tama si Kuya Bal doon, Nakakaalangan po naman talaga. Mahirap yun pag nagkamali siya sa video. Tsaka, vlogs, ano mga yung ginagawa. Even po sa off-cam po, tapos, siyempre, minor de edad yan. So, abangan sa pag nag-18 na siya.
Tsaka ma-matured na yung ano siyempre. Oo. Tsaka hindi na po sila maalangan kasi 18 na po. 18 na. Tama. So, legal age na po yan, 18 years old. So si Ido po ba ay, kumusta po sa inyo po? Okay naman ang kanyang ano? Okay ka salamuha sa inyo? Okay naman po. Okay naman po, no? Mabait naman po siya. Mabait naman po siya. Magalang, mga espiritu. Ano po, may parang parehas po sila may May Oh, di ba? Parehas daw ah. Sana all mainihin. Oh, guys, galing yan sa nanay ni Beyonce, oh. pareha sila. babae. Hindi mahangin si Papa Ido. Oh. Hindi mahangin, hindi mayabang. Nung ano, mga magaslaw, mga mahangin. Oh. Siya nga naman. Yung wala sa lugar yung pagkumikilos. Oo. Tama. Kasi parang may ibahan ako pag ganun. Ay pala ni nanay sa mayabang, ano. So, Kahit yung mga anak ko po baga, siya nga naman. mga ano po yan, mas simple lang. Na-bless naman si Papa Ido sa'yo dumarating Ay, dito. opo. Na-bless din na gayan. Na-chat ko bless. nga po yun sa akin. Na-chat din sa'yo? Ay, talaga. Ano. Pag narinig ko sila dumating. Pag nasa labas sila, Papa Ido ni Jancy, Pag medyo alanganin ako baga ang oras kasi Oras. ano po baga, babae po baga si Mm. Nancy. Pag na mga lagpas ng mga 10 na ano ganyan. alam, minsan may time na ganun, nalampas ng 10, gabi. Opo, nung po baga, pag nag, Sino kasama nila? May kasama sila o wala naman? Dalawa lang sila. minsan po mga ano, mga kay agent, mga kay boys ko, mga nagkaano Ay, po ganun. sila. Ngayon pag nag-scout sila, silang dalawa lang talaga. Opo. Ayun. Uy, oh. Maganda yung pagkasabi dun, na pag nag-scout lang talaga, ang nag-scout daw, ang dalawa lang daw sila ni Papa Ed sa ni Beyonce. So, totoo yun na sa TikTok, di ba? Di ba, ulitin natin, ha? Kasi mas minsan sa TikTok, nag-scout sila, silang dalawa lang sasakyan, di ba? Mga ano, mga kay agent, mga kay boys ko, mga nagkaano Ay, ganun. po sila. Ngayon pag nag-scout sila, silang dalawa lang talaga. Opo. Ayun. Sila lang po. Di ba? Ang bilis na sagot ni nanay, ha? Opo daw. Kinagabi pala sila, no? Minsan daw sabi ni Biancy, nakain pa daw sila, nag-Jollibee pa daw sila. Ay, butik. Yan ang sinasabi ko, eh. Yung guys, ha? Kasi si Mami, alam nyo, Sir Marzano, ba't si Mami parang daming alam? Eh, di ba nga si Papa Ed sa si Mami nagchat-chat palagi? Di ba? That's why si Mami talaga yung talaga masasabi natin. Siya yung marami talagang alam. Kumbaga, siya yung direct kausap ni Papa Is talaga. O, kita mo yan guys, nakakatuwang marinig at malaman to, ha. So, magkasama sila at the same time, inamin ni Mami na kumakain to sa Jollibee. Nuri natin. So may panahon na ginagabi pala sila, no? Oh. Minsan daw sabi ni Biancy, nakain pa daw sila, nag-Jollibee pa daw Di sila. ba? Grabe, no? Silang dalawa lang yun. So ibig sabihin po, Sabi ko nga, Si Kuya Bal, napalakpak. Ate, palakpak ni Kuya Bal. Susot, tingnan nyo guys, ha. Napapalakpak si Kuya Bal. Biancy, nakain pa daw sila, nag-Jollibee pa daw sila. yun grabe, no? Silang dalawa lang yun. So ibig sabihin po, Sabi ko nga, nakakahiya ka na. O, di ba? ibig sabihin Papalakpak si Kuya Bal doon. Lintik, ha. Matuloy natin. po, silang dalawa pag nasa labas, magkasama sila. Opo, nakain din po sila sa kanya. Sinasabi, kinukwento naman po sa akin ni Biancy. Madalas na ginagawa nila yon. Opo, noon pong mga, ano baga, bakasyon. Bakasyon. Kasama. Itaan nyo yan. Walang pasok. So mayroon pa lang time po talaga na pag nasa labas silang dalawa ay kumakain din. Ay, grabe yun. So minsan ginagabi pag-uwi. Opo, minsan nga may dala po baga si pangpabigay sa mga bata. Oh, kita mo yon. Minsan may dala pa si Papa Eds na para pagkain sa mga bata. Which nakita natin sa isang vlog yun, di ba? Kung naalala nyo. Kasama pa niya ata sila Dr. Love. Di ko na maalala. Pero nagawa ni Papa Eds yan eh. Naalala ko yan. Nagdala siya ng pagkain para sa mga bata. Tuloy na ito. May pasalubong pa May din take dito. out. May Take pa out rin. yun. Take out, oh. Sabi ko, nakakahiya na nga. Siya nga naman, no? Talagang, kumbaga sa ano po si Pedro, pag kumilos, mahinhin. Oh. Hindi magaslaw. Hindi magslaw. Tama din naman yun eh. Hindi magaslaw o hindi mayabang, parang ganun. Maganda po yung sa lalaki, tapos mas magandang nare-respeto po. Maganda. Yun. Hindi siya bastos na tao. Oo. Tama, hindi siya bastos. Kasi may mga lalaki pupunta sa bahay ng babae tapos may ginagawang kababalaghan. Hindi ba? Yung pang biri mo na yung magulang, may mga batang maliliit. Hindi naman pwedeng
mag-ano sila dyan, di ba? Alam mo yun, minsan may consideration ka din. Siguro, titigan lang. Pero yung syempre, yung iba, kailangan daw, nakayapos. Parang ganun gusto mangyari ng iba. Ang tatanga-tanga eh. 17 pa nga lang si Beyonce nga eh. Kaya medyo nag-iiwas. At the same time, syempre, respeto sa magulang. Kailangan, di ba? Tuloy natin. Pag na-late pala ng uwi, halimbawa mga lapas 10 ng gabi, Basta pag, bakit sila ginagabi daw? Saan sila nagpupunta? yun nga po, minsan nag-ano po sila, kung saan sila siguro No. Ano ba sila sila? Grabe. na-chat sa akin, Nay, ano po, malilate po kami. Yung lalo na po, Di ba? Tuloy pa rin ang pag-chat, ha? concert po baga dyan, Oh, yun. yun nanonood sila. Nanonood sila. Chat ko na po si Beyonce pag Silang dalawa lang yun, madalas. may pag mga 10 na, nag-chat na po kasi ako kay Beyonce kat gabi na. Mm. Kung nasaan ka na, tapos, yun nga, mag-chat na sa akin si Nay, malilate po kami ngayon kasi nanonood po kami concert. So, maganda pala. Yun ang hindi natanong nung last time sa tatay. Kasi may ebidensya na si Beyonce sa si Papa Eds ay magkasama sa concert. Di ba guys, nakita naman natin sa Facebook. Tuloy natin. Kasi meron silang respeto sa isa't isa, meron silang samahan. Yo? Tsaka ang maganda po doon, yung pinapaalam po sa magulang kasi para po hindi mag-alala. Saka minor dito pa naman yun, minor dito pa, 17 pa lang. 17 pa lang. Anong ini-expect nyo po pag nag-18 si Beyonce po? Anong ini-expect nyo? Ano po, sabi nga sa akin niya, Mama, mag-18 na ako, pwede na ako boyfriend. Ay, putek. Grabe, mami, Nagulat ako isa pa. Sabi nga sa akin niya, Mama, mag-18 na ako, pwede na ako boyfriend. Ay, teka. Naku, mamamatay na naman yung mga basher dito. Nakakaya yung mga basher, ang tatanga kasi. Hindi nila naisip, kaya nga magkasama. Biriin mo, ay hinahatid sa kasundo. Di ba malinaw sa inyo yun? Lintik kayo, Wala na mag-boyfriend. Kita mo naman mga kaibigan. So, mami, sa birthday ni Beyonce, expected na namin yan, Let's see, guys, kung matutuloy yan. Tingnan natin, Siyempre, ako, ayoko naman manguna. Baka, di ba, hirap na. Pero let's see, I'm hoping na mangyari yan, guys, Tuloy natin. Kasi yan po talaga yung namin na sabi ko. Kasi yung mga iba po bagang kabataan, 15 years old, 10 years old, nag-aarasawa na po baga. Sabi ko, ikaw na, sa ikaw pang ikaw muna magaya sa mga ganyan. Kaya ang namin, pag-18, pwede na siya mag-boyfriend. So talaga pinayagan nila pag 18, pwede na mag-boyfriend. Hindi sila maigpit, no? May kilala ako, 25 years old, tsaka lang nagka-boyfriend. Ngayon, ang hirap na siya maghanap. Pero syempre, natutuwa ako sa mami ni Beyonce. Napaka open-minded, no? Pero yung mga hindi naman kamag-anak, wala namang ambag sa buhay ni Beyonce, sila pa yung mareklamo. Sila pa yung gumagawa ng fake news. Tuloy natin. Wala pa ditong mga papasyal na lalaki na hindi vlogger, hindi kilala. Wala, malinaw. Walang admirer o manliligaw si Beyonce. Talagang dinidin ni mami, walang ibang lalaki o walang admirer o manliligaw. Talagang yung ulo ni mami, alos matanggal ka, talagang gumaganon siya. Tapos sinasabi ni mami, wala. Di ba talagang wala? Ulitin natin. Kilala. Tingnan nyo guys yung ulo ni mami, ha? Tingnan yung ulo ni mami. Papasyal na lalaki na hindi vlogger, hindi kilala. Yan, di ba? Wala po. Wala talaga. Walang admirer o manliligaw si Beyonce. Hindi talaga siya. Kasi hindi po. Di ba? Wala talaga. Pinit ni mami, naman kayo yan lang lumalabas ng bahay baga. Bakit yung po nasabi ni Beyonce yun na, mag-18 na ako, pwede na ako mag-jowa. Bakit nasabi yun? Yung po kaya baga, na niya yung ibang kaklase niya, Mama, bakit may boyfriend na, sabi ko, huwag kang gumaya doon, huwag kang mainggit.
Grabe yan. Nung ano pa lang siya, nung 16 years old. So, 16 years old. Alam mo, nagulat ako dito kasi sinabi ni Mami, nung 16 years old, nasasabi to ni Beyonce. So, may chance lang to, guys. Opinion ko lang po ito. Baka mali po ako, ha? Hindi ko po pinipilit. So, may chance last year kasi 16 years old. Eh, baka maaaring lagang nai-inlove na siya. Siguro gusto niya magkaroon ng boyfriend, kaya lang di pa pwede, guys. Ano? Kaya siguro natanong niya kay Mami. Kaya guys, ano mo ako comment nyo doon about dun sa punto na yun. Kasi feeling ko pag nasabi ni Beyonce na Mami, ba't sila may boyfriend? Ako, wala. Parang ganun, tatanong siya. So, para sa akin, no, siguro during that time, either nakikurious siya or in love na talaga siya. Parang ganun. Anyway, comment ko lang po yung guys, ha. Tuloy natin. Lumaya doon. Kaya talagang, ano niya sa sarili niya, malaki yung ano niya na nagganyan siyang edad. Kahit crush, kahit boyfriend, hindi siya nagkaano po talaga. Kaya, sabi ko, pag 18 mo, pwede ka man nang mag-ano. Pwede nang magjowa. Ang tanong ko lang po sa hindi inyo. naman po, porkit 18, sabi ko, mag-asawa ka na agad. Oo nga naman. Siyempre, Boyfriend, girlfriend lang naman eh. Hindi pa na mag-aasawa yun eh. nag-iskwela pa yan eh. Magtapos ka po una ng pag-aaral. Dapat. Kasi, meron naman yung walang pinag-aralan. Tama, Kasi oo. walang basta-basta. Saka sabi niya po, ayaw niya nung aasa na lang daw po siya sa magiging asawa niya para gusto niya may sarili talaga siyang Oo. Kung sakali po, siyempre 18 na, mag-18. Kung sakali po si Papa Edo po, si Edo po ay mag-propose sa inyo na, Nay, pwede ba ligawan ko yung anak ninyo, si Beyonce. Ano po, okay lang ba sa inyo na ligawan ni Edo or hindi pa pwede? ay, pag ano po, pag niligawan niya, sabi ko nga po, sinabihan ko na po si Beyonce. Sabi ko, kung may manliligaw sa iyo kahit sino, na basta magpapaalam sa aming magulang kung talagang manliligaw. Kasi hindi naman po kami pipigilan kung ano po ba ganyan. Basta kako, dito sa loob ng bahay, may pagliligaw kasi. Ang pangit po baga pag nagliligaw dyan sa gilid-gilid. Tama. Nakikita sa'yo ng tao, parang wala kang respeto sa magulang. Walan sila ng respeto sa iyo pag nasa labas Oo. ka lang. Kasi ako laki ako, sabi ko, pinipinto ko yung po na sa loob ng bahay nililigawan, alam ng magulang, pinapaalam po ng magulang. Sabi ko, wag ka nang gagaya sa iba na sa Facebook, nagsasagutan na. Yun. Di ba? Sana ba alam niyo guys, ito mapakinggan sa ito ng mga kabataan. Ang ganda ng advice ni Mami, ha. Agree ako sa sinasabi niya, no. Actually, yung panliligaw sa kalsada, hindi talaga maganda 'yon. Mas maganda pa rin manligaw kayo sa loob ng bahay. 'Yun ang katotohanan to, guys. No, at may sa science, even sa biology, yung teacher namin sa biology, sabi niya sa amin, mas maganda talaga manligaw ka sa loob ng bahay. Kasi sa loob ng bahay, makikilala mo yung babae. At the same time, makikita mo din kung meron diferensya yung pamilya niya. No, kasi ganun yung kunwari, nag-asawa ka, yung pala, nung inasawa mo, may lahi pala silang ganito. Kasi last time, sabi ng teacher ko, may case na siya, hindi niya alam na yung napangasawa niya pala, may lahi. May lahi na pag nagkakaanak sila, lagi nababaliw yung anak. Parang ganun, iba naman maliit yung ulo. Di ba may mga ganung case, guys, na papanood nyo? No? Doon mo malalaman kasi kung magliligaw sa loob ng bahay, makikita mo, ay, ganun pala yun. So, mapapaisip ka, itutuloy mo ba yung pag-aasawa mo sa kanya, yung relasyon mo, o hindi? So, mas maganda pa rin yung naliligaw ka sa loob ng bahay. At the same time, makikita mo yung totoong ugali ng babae. Alam naman natin si Beyonce talagang malinis sa bahay, maayos. So no need na. Pero syempre, kung ikaw bilang isang binata, manligaw ka sa loob ng bahay, yun talaga. At the same time, yung respeto sa magulang. Napaka-importante ng naliligaw ka sa loob ng bahay, no? Tuloy na natin. Tama. Grabe pa ang ko dyan. Kung sakali po mag-propose nga si Beyonce, magsabi ay si Edo, tapos sasabihin sa iyo na kung pwede ligawan yung anak niyo po kasi 18 naman na. Opo. Wala ka namang kontra doon? Ay, wala naman po. Basta po, wala namang kontra. basta dito sa ligawan niya, okay lang po sa amin yun. Pag si Berador naman ligaw, wag naman kuya. Yung nililigawan ni Berador. makontra ka. Ay, mamaya. Dahil pag si Berador, kontra agad na.
Ayaw kay Birador, kay Press. Bata Birador, advance happy birthday. pa yan. Matanda pa si Edo dyan. Mas matanda pa si Edo sa kanya? Batiin niyo po, birthday niya sa July. Teka, sabi ni Birador, magkasing edad lang daw sila ni Mami ni Beyonce. Kasi 39 na si Birador, ako 41 eh. Ibig sabihin, mas matanda pa pala ako sa nanay ni Beyonce, no? I'm 41 years old eh. At si Mami pala, 39 lang, bata pa. 14, batiin niyo po. Happy birthday po. Birthday ngayon po. July 14. Ay, happy birthday ko. Magsidad lang pala sila, ano, 39? 39 yan. 87. 87 ka. 87. Pada ako ng ano. So 38 si Mami, lumalabas 38. Bata pa pala ano si Mami. So pag siya pala manligaw, kontra pa kayo dyan. Birador. Bili natin yung... Ayaw sa'yo. Siyempre kay Edo lang yan. Ang bait ng anak ni ano, ng kapatid ni Beyonce, guys, no? Ang bait, oh. Ayan Malambing eh, no? sa loob ng ilang panahon ni dito, pabalik-balik ni Edo po. Meron ka bang nararamdaman na parang may something yung dalawa? Hoy! Magkalapit na yung kanilang damdamin. Hoy, may something. Meron bang napansin na gayon dito? Yan ang magandang tanong, Kuya Bal. Ano sagot ni Mami? Ano po? Ang naano ko lang po talaga si Beyonce kasi nagsasabi po pa talaga baga siya sa akin ng kung ano nararamdaman niya. Talagang nung po talaga ano talaga gusto niya na si Gusto niya Mami, ulitin natin, Mami, yung tanong, ha? Nagulat ako doon. So talaga nagkaroon ng aminan. Matindi ito, ah. Isa pa. Matindi yun, ah. kung ano nararamdaman Teka, niya. ulitin natin. may something yung dalawa. Parang magkalapit na yung kanilang damdamin. Meron bang napansin na gayon dito? Ano po? Ang naano ko lang po talaga si Beyonce kasi nagsasabi po pa talaga. Hoy, nako! Kung ano nararamdaman niya. Oo. Nung po talaga ano talaga. So talaga, Mami, puputulin lang kita, ha? Ibig sabihin, Mami, malinaw talaga na si Beyonce sa'yo nagsasabi ng nararamdaman. Ito guys, malinaw po for the record. Dito kasi, di ba last time, yung si tatay kasi medyo, I think lang guys, based sa aking analyze dito sa mga reaction video natin sa interview ni Kuya Bal sa tatay at sa nanay. So lumalabas guys, mas marami talagang alam or mas nagsishare si Beyonce sa kanyang nanay. Parang ganun yung unawa ko guys, i-correct nyo po kung mali ako. So lumalabas sa nanay talaga siya nag-share. At ito nga, ang i-share niya sa mami niya, yung tunay na naramdaman niya kay Papa Els. Matindi to, tuloy natin. Kung ano nararamdaman niya. Oo. Talagang nung po talaga ano talaga gusto niya na si Edo. Gusto niya si Edo. Gusto talaga. Hala. Akras niya si Niya daw talaga. Akras niya. Nagkami. Kikita mo yung mukha ni Mami, masaya siya habang kinukwento yun, ha. Sabi niya, inamin daw niya na crush talaga niya si Papa Eds. Tingnan nyo guys yung mukha ni Mami. Ang naano ko lang po talaga si Beyonce kasi nagsasabi po pa talaga baga siya sa akin ng kung ano nararamdaman niya. Oo. Talagang nung po talaga ano talaga gusto niya na si Edo. Gusto niya si Gusto si Edo. Edo. Akras niya si Narinig niyo yung guys, yung nasa likod? Halos lahat sila napapalakpak. Narinig niyo guys, pumalakpak lahat ng nandun sa kasama ni Kuya Bal. Ulitin natin. Pakinggan nyo maigi. Nung po talaga ano talaga gusto niya na si Oh. si Edo. Gusto niya si Edo. Oh. Akras niya si Crush niya, oh. Akras niya. Nagkami. Yung sabi ko sa kanya, sabi ko wag kang maghintay ka na ikaw yung sabihan ng lalaki. Oo. Ikaw yung mag-uuna kasi pangit po. Siyang tunay, Mami, siyang tunay. Yung ganun. Parang ikaw yung Oo. kaya yun ang sabi ko sa kanya. Siyang Grabe tunay. talagang Ano kaya ay matinding bulong yan. So guys, tapos na usapan. Ilibing na natin ng buhay ang mga ang mga basher. Joke lang.
Ilibing ng buhay ang mga pasosyal. Pati basher ng EDSI, ilibing na rin. Joke lang. Nagigigil ako sa inyo eh. Alam mo mami, masaya-masaya po kami ngayon. Lalo na ako mami, masaya-masaya ako. Ang ganda ng sinabi nyo talaga mami. At actually ma'am, pinakamatinding bulong ang narinig ko from you. Kasi yung sinabi nyo galing kay Beyonce and then galing sa inyo. Kumbaga masasabi mo, genuine yan guys. Tuloy natin. Napateng. Kaya, yun ang sabi ko sa kanya. Grabe talagang Ano kaya ay... matinding bulong yan. Oo, tindi. First love baga, pag wala. Oo nga, siyempre. Ano sabi ni mami? First love? Sa pangulit natin. Grabe talagang Ano kaya ay... matinding bulong yan. Parang first love baga, pag wala. Oo nga, siyempre. Oo. Kamay pa kasi Papa Edo. Sabi niya kuya, ano daw? First love daw. Kumbaga, napapa first love. So, lumalabas ang first love talaga ni Beyonce, si Papa Eds. O so, nalaman natin, crush niya or gusto niya si Papa Eds. At sinasabi din ni Mami, so parang napapa first love. So, marami tayong hindi alam dito, pero kung titignan mo sinasabi ni Mami, parang, alam mo yun, nagkaaroon ng talagang matinding ugnayan si Papa Eds at si Beyonce. Pero kung ano man yun, di ko po alam. Nanguhula lang din po ako. Pero grabe yung sinasabi ni Mami. I don't know kung a-agree kayo. Pero gusto ko sinasabi ni Mami, ulitin natin. Ano kaya ay... Matinding bulong yan. Parang first love baga. Oo nga, siyempre. Napapa first love. Kasi Papa Edo. Kaya todo payo ko sa kanya kasi yun ang pag-ibig niya. Oh. Narinig nyo ba yon? Todo payo ni Mami. Bakit kayo Mami todo payo? Ulitin natin to guys sabi ni Mami, todo payo siya kay Beyonce. O bakit ka Mami todo payo? Pakipaliwanag. Parang first love baga. Oo nga, siyempre. Kamay pa kasi Papa Edo. Kaya todo payo ko sa kanya kasi yun ang pag-ibig niya. Di ba? Todo ang pagpapayo ko kasi yun ang una niyang pag-ibig. Sana magets to ng mga tanga. Hay, no, guys opinion ko lang po yun. Hindi ko po pinipilit yung aking opinion. Nasa inyo po yung maniniwala kayo. Pero ako guys, based dito sa video ni Mami, ulitin natin, todo payo siya kasi yun ang unang pag-ibig daw. Kaya nagulat ako, tingnan nyo, Siyempre, kamay pa kasi Papa Edo. Pakinggan nyo guys ayan na, Kaya todo payo ko sa kanya kasi yun ang pag-ibig niya. Siya nga naman, Mayroon pag nasaktan. di ba? Unang pag-ibig daw. So, anticipated ni Mami na mataas ang chance siya talagang unang pag-ibig. Si Papa Eds. Mahirap pag nasaktan talaga. Baka magmadre na. Matagal na yung first love. First love. Maganda yung nagawa mo na. First love never dies. Mas maganda yung nalalaman mo na kung sino yung crush Yung niya. binabarkada. Pero may Tama yung Mami, binabarkada niyo yung anak niyo. Tama yun. Para mag-open up. Ibig sabihin, effective yung ginagawa ni Mami. Alam niyo, pag hindi effective, hindi yung mag-open up sa kanya. So, ibig sabihin, effective yung ginagawa ni Mami na talagang parang binabarkada niya yung si Beyonce at nakakapag-open si Beyonce sa kanya ng crush, ng gusto at iba pang mga bagay. At yung mga ibang bagay na yun, si Mami na nakakaalam. Tuloy na natin din, di ba? panahon ba na nakita mong parang sweet yung dalawa? May ganun bang na moment na nakita mo dyan na naglalakad tapos Oo nga. parang kumbaga sa ano, higit pa sa kaibigan yung nakita mo? Opo, pag May ganun. minahal. Kita mo naman yung Matindi yun, higit sa kaibigan. Isa pa. tapos parang kumbaga sa ano, higit pa sa kaibigan Oo. yung nakita mo? Opo, pag May ganun. minahal. Kita mo naman yung kaibigan ha? Grabe kilig ni Mami. Nakita niyo yung kilig ni Mami, ibang-iba eh, oh. Halos mamilipit si Mami eh. Kilig na kilig si Edsy. Sasabihin ko, yung bakasyon, laging sabi ko kayong magkasama, pinapagalitan ko naman. Huh?
lagi kayong magkasama, hindi na Oo. kayo nasasawa sa mga Mukhang- yung dalawa. Ay, lente ka na. Matindi yan, mami. Bulong mo, ha? Naku, palong-palo. Ano, paldong-paldo. Sabihin yung sweet sila masyado minsan. Opo. Grabe mga kaibigan, ha? Na ano pala, kinabukasan, magpapaalam na naman, mama, malabas kami niya. Oo. Malalabas na pala. Doon sila nagkadiri. Nagkabibilupan siguro. Nag-ano po na talaga. Ngayon, dahil si Bianca ay 17 pa lang, si Ido, nag-aalangan pa siya. Mm. O, abangan natin sa 18. Agoy, siya na yan. Hmm? Sure na yan, sure. Wala ka mang kontra po ano. Wala naman. Walang kontra kung sakaling anong Kung sino naman ang, kung ano naman, kung asaan masaya yung anak ko, doon na kami nakasupport. Galing. sabi nga oh. ng mister mo kung anong gusto nila, kung ano, sila, bahala sila. Na lang kami. Supportan na lang sila. Tama. Supportan na lang namin sila. Kasi hindi naman tayo nakakaramdam ng ano nila. Siya nga naman. Oh. Sa Dibo na ba sa Dibo na ba hihingin ang matamis na oo ni Beyonce? Pero wala kang kontra po. Halimbawa ganito. Pagsabi si Papa Edo, si Eds na Nay, total 30 plus na ako. Yung anak niyo po ay 18 pa lang. Baka naman kahit 1 year na paghahanda para makaipon-ipon. Oh, ganda rin. Mm. Yung sa kasal, asikasuhin namin. Kumbaga sa ano po, kahit nag-iiskwela siya, kahit mag-asawa sila, tuloy pa rin yung pag-iiskwela. Okay lang po sa inyo yun. Tapos ng pag-aaral. Na kahit si Bianca ay nag-aaral pa din, pero nag-iiskwela. Opo. Kasi marami kasi Nasa kanila agam-agam. po yan. Ha? Nasa kanila po iyan. So payag din si Mami, parang si Papa Jones, ganyan din tanong eh. Parang kay Papa Jones ganyan din sa jump car, no. Sa Edsy ganun din, sa kay Mami payag siya ganung setup. Habang nag-aaral si Beyonce pero kasal na sila. Which is may gumagawa po talaga niyan. Habang nag-aaral pero kasal na, pero tago, discreet, di alam ng iba. Di nila pinapaalam pero kasal na sila, parang ganun. Ano ituloy na natin. Maraming takot ay, baka kamo sabi nga ni Papa Edo, marami daw gwapo sa lako. Ay. sa ano naman po baga? Pag mahal mo ba po baga ang isang tao Oo. na makakita ka ng Oo. sobrang gwapo pa. Pag yun ang ano mo sa mahal mo, focus mo, parang yun ang pinakagwapo. Oh, di ba? Ang ganda na sinabi ni Mami. Maganda raw na. Siya po baga. Kahit na may edad na si Papa Edo, kasi 30 plus na rin po Pag siya. talagang doon mo, yun ang gusto mo. Para sa iyo, yun ang pinakagwapo. Minsan ba narinig mo si Bianca dyan sa loob na nagsalita, halimbawa si Papa Edo ay ilang araw hindi dumalaw dito. Mayroon bang time na sinabi ni Bianca, ba't wala pa si Papa Eds, si Eds? Mayroon bang gano'n minsan? Masabi yan, namimiss ko na siya. Pero yung nagpapadala, ganyan. Ngayon siya, nag-miss niya. Tapos sa ano nang po siya, Grabe Grabe yung bulong ni Mami kapatid niya. Ito yung lalo na yung babaeng kapatid niya. Sabi, Grabe yan. sino namimiss mo? Si Ido. Alright. Opo. May panahon ba nagbibiroan? Nagbibiroan Sila sa dyan. Wag yung sabihin na ano yung guys Grabe narinig ko. Pati kapatid daw nagbibiroan sila. Kasi niloloko siya ng kapatid kung sino daw yung namimiss ni Beyonce, si Edo daw. Grabe yun Ito yung lalo na yung babaeng kapatid niya. Sabi, Ay, babaeng kapatid ng kabiroan ni Beyonce, sino namimiss mo? Si Ido. May panahon ba nagbibiroan din sila sa dyan? Opo. Kaya ano na rin pa yung mga kapatid niya. Siguro nakikita nung bunso niya kapatid na babae na nakatulala si Beyonce malungkot. Nakatingin dun sa picture. Di ba dami picture ni Beyonce sa ng Edsy, di ba? Dun sa bahay niya. So nakatingin si Beyonce malungkot. Kasi nakikita ng kapatid niyang maliit. Ate, siguro namimiss mo si si Papa Eds, no? Yung pambansang hobby. Ang galing sinasabi nung kapatid niyang babae. Tuloy natin. Pag pangalan ni nag-aarasara na sila. Oo. Pinagkantsawan? Opo. Opo. Malas pala mangantsaw yung batang maliit na yun. Tatay-tahimik. Mayroon bang tanong na bakit mahal mo, gusto mo ba si Edo?
Meron bang gano'n na? Opo. Ano sagot ni Viancy? Hindi, natawa na lang. Natawa na lang? Lalo na pagkapatid ng maliit ang nag-aano sa kanya, natawa. Grabe yan, oh. Wapo naman si Papaido sa mabait eh. Diba? Yun ang malaga rin, mabait yung tao. Kumbaga sa ano po, may tao kasi na may pera nga, guwapo nga, pero pangit ang ugali. Oo. May mga taong gano'n. Tsaka, pag yung parang presko, mayabang. Mayabang ano. Gano'n. Pero si Papaido po talagang mabait talaga siya, no? Okay. Sa inyo po, wala kang masabi sa ugali niya. Naman po. Grabe na. Talagang nawa po sila na magkatuluyan. Diba? Sana mangyari yan, no? Dalangin ko din na sana sila mangyari. Whatever it is, guys, ako ay support EDC. So, di natin hawak ang araw ng bukas. You know? So, Diyos pa rin ang nakakaalam. So, ang pinakamagawa natin is panalangin natin. Ako, maganda lang dito kasi very positive si Mami kay Papa Eds. Talagang botong-boto siya. At the same time, natuwa din ako na naglalabas ng, nag-open up si Biancy sa kanya. Opo, ano na lang, kung talagang sila para sa isa't isa. Oo. Wag lang si Birador. Wag lang si Birador. Grabe si Birador, ah. Hindi, Ano na po siya? Kay Papa Eds lang yun. Tito na po siya ni Beyonce. Oo nga, Tito. Oo, Tito na, oh. Tito Lux. Suportado ko nga yung dalawa eh. Meron bang iririto dyan? Na pwedeng masawa niya? Ang dami po. Sino kaya? Oh, marami pala eh. Ba't hanggang ngayon binata pa ni si Birador? Ang dami pala, linti ka. Ang daming babae dyan sa dait eh. Birador, mahina-hina to. Si Birador, dapat to maturuan ko. Kailangan tuturuan to ng mga diskarte eh. Sino kaya Birador ang pwede mong asawa dito? Marami daw. Yung kamag-anak niyo po, para naman maging ano yan, Hanapan natin si Kuya ng ano. birthday sa July 14. Anong araw yun, sir? Monday, bukas, July 14. Hello, Rizno. Magpapa-Jollibee. Belated. Belated. Advance happy birthday, Birador. Press. May basketball tayo. Wala. Maswimming tayo. Ay, Cancel ang basketball. Kasi lang basketball. Birthday muna eh. Birthday po ni Kuya Berador. Yan. Baka may mag-sponsor dyan. Kuya Birador, happy birthday. Baka naman. Hintay ka. Po. Jing-jing, jowa mo. Jeng Jeng. Yan tayo daw. Babaya yung sweetheart mo, abay. Gwapo na ito. Grabe, lupit mo, Birador, ah. Babae gaga sa birthday mo, ah. Sana all. Lintik ang pogi, ah. Yung pisngi yan, ang pisngi, tumataba na. Masarap palikan yan. Ina ko po. Yung piski daw, sarap balikan. Lintik. Makakakuha din po. Makakakuha ka din. Oo naman po. Oo. Nakakuha din po yan. Kuha ka ng karapat-dapat. Yes. Lalo kang samahan pagkanda. Oo nga naman, oo. Na ano, mensahe niyo po kay Papa Edo, o sakali po na nanood ngayon sa video ito, ano po ang mensahe niyo po sa kanya, kay Edo po? Ang mensahe ko lang ay sana marami ka pang matulungan na taong naghihirap, tsaka sana tumagal pa ang pagsasama niyo ng EDC. Tsaka lagi lang kaming narito ng pamilya na Beyonce para sumuporta sa inyo. Ayan. So, ang gina po, napakaliwanag po na suportado po si Hansen sa EDC po, mga kaibigan. Nawa, tumagal pang EDC, no? Opo. At sabi nga hindi lang tumagal, sana ay magkatuluyan. Yon. Ang dulo po ay simbahan talaga. Oh. Kasalan. Kasi may mga love team na wala na ay. No, sayang.
Si Kuya Berador, hanapan natin. Kasi Berador na Very imposible pala na ano, no? Kung halimbawa, masasaktan si Beyonce, grabe, ang sakit naman. Hindi, kasi first love pala niya, no? Oo, first love. Kaya nga na, todo daw todo payo si mami kay Beyonce, Berador. So, ibig sabihin, talagang ganun niya kamahal si Beyonce at ganun niya iniingatan si Papa Eds. Kasi ayaw niya masaktan si Beyonce, di ba? Hindi pa nakaranas ng ano. first na pala si Papa Edo ni Beyonce. Oo, Kuya Bal, napakaswerte ni Papa Eds niyan. Kasi siya ang magiging, if ever, magiging siya ang first boyfriend. Yun, yan. Talaga yun. Oo, talaga totoo yun. Bantayan mo si Papa Edo. Batayan natin si Papa Ed. Kasi maraming mga gusto dyan eh. May sponsor na iba gusto si Papa Edo kasi mabait nga. Sa totoo ngayon, chismis. May mga sponsor na maalig-aligid kay Papa. Sa totoo pala yan. Kasi nga, mabait nga naman. Isa tulad naman ni Papa, talagang medyo, syempre, pwede rin meron magka-crush dyan. Mabait, tsaka hindi nga mayabang, sabi ni Mami, di ba? At syempre pala guys, congratulations again sa EDSI support. So lahat ng mga EDSI. And another 1 million views itong part 62. Congratulations po sa lahat ng mga nagmamarathon. Thanks so much guys. Bantayan natin yan. Congrats! Saka sa tingin ko po, no, mga kaibigan. Pag sila po ang magkatuluyan po, talagang ano sila. Magkasundo sila kasi pareha silang ugali, mabait. Oo. Mabait. Tsaka ang next natin na imamarathon guys, yung part 72. Yes, malapit na yun. Mga 2,000 na lang yun, no? So, yan lang po muna ang aming pong updates. Thank you po. Yan, salamat Thank you po. po sa lahat ng na Supporter. matangkilik po sa Kalingap team. Yun. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa mga sponsor po ng Kalingap. Thank you po. Mabuhay po kayong lahat. Anong pala mo kay Berador niyan? Birthday niya sa July. Sana po makakita na si Kuya Berador ng ng jowa niya po. Kasama na naman ako dyan. Akala ko kay Jingjing yan. Akala ko kay Jingjing yan. Ay, hindi ko lang alam kung brato kay Jingjing. Yan eh, ang alam ko eh, kinakastigo na ito ay. Anyway guys, nag-enjoy ba kayo? Sana nag-enjoy kayo guys. At maraming salamat kay Kuya Bal Santos Matubang sa napakagandang interview with sa mami ni Beyonce. At nakakatuwa lang guys, no? Talagang pinakamatinding bulong itong sa mami niya. At natutuwa lang din ako na talagang even yung kapatid niyang maliit, inaasal si Beyonce na namimiss niya daw si Papa Ed, si Edu, di ba? So nakakatuwa lang. Anyway guys, gusto ko malaman po ang inyong gusto ko malaman kung ano yung comment nyo sa naging sagot at naging tanong ni Kuya Bal Santos Matubang. So let me know guys. Kasi ako talagang masaya po ako. Sana mag-like po kayo, i-share nyo po ito at mag-comment po kayo. Napakalaking bagay po nun. At the same time, supportahan nyo din po yung aking YouTube channel pagmamagitan ng pag-members. No? At malaking bagay po sa akin yan. Anyway guys, ito po ang paborito nyo reactor, ang nag-iisang Marzano TV 2.0. And to God be the glory guys. Paalam po guys. Bye-bye.